Ang kwentong ito, Sir Red, ay nasa point of view ng aking tiyahin. Kakauwi ko lamang noon at galing ako ng Saudi. Ako ay isang mananahi doon sa loob ng 3 taon. Hanggang sa napag-isipan ko na lamang isang gabi na why not magpatayo na lang ako ng maliit na tindahan habang ako ay nasa Pilipinas upang meron ding mapaglibangan. Hindi ko kasi kasama ang nag-iisa kong anak dahil nag-aaral siya sa Pangasinan habang ako naman ay sa Nueva Ecija. Wala din naman akong kasamang mga kapatid sapagkat may kanya-kanya na rin silang pamilya. Ang nanay ko naman ay kasama ng aking nag-iisang anak sa Pangasinan. Wala na akong ama at biyuda na rin ako. Marami din naman ako mga kwentong katatakutan na naranasan na dito man sa Pilipinas at kahit nga sa ibang bansa. Pero sisimulan ko sa karanasan ko tungkol sa maligno o impakto o kung ano man ang tawag sa kanya. Tulad ng unang nabanggit, wala akong kasama sa bahay namin dito sa Nueva Ecija. Tanging yung maliit na tindahan ko lamang ang naging libangan ko. Isang gabi, malakas ang ulan. Nagpapatay sindi ang kuryente kaya inis na inis ako. Dahil isa pa, hindi ko pa tuluyang maisara ang tindahan. So habang nag-aayos ako ng mga paninda at naghahanda na sana para magsara, bigla na naman pong namatay ang kuryente. Kaya nagsindi na rin ako ng kandila para merong naka-standby na liwanag. Habang patuloy ako sa pagliligpit ng paninda. As in, real quick talaga, Sir Red. Naramdaman ko na para akong may kasama sa tindahan. Yun bang parang kanina pa siya nagmamasid o nakatingin mula sa likuran ko. Matapang akong tao, pero parang mawawala lahat ng katapangan ko sa katawan kung lilingunin ko pa para malaman kung sino ang nakatingin sa akin. And the worst, baka ano yung nakatingin na iyon. So pinilit ko talaga na i-divert ang lahat ng atensyon ko sa aking ginagawa. Napabaling ang tingin ko sa isang lugar kung saan nakapwesto yung sinasabi ko nga na feeling ko ay may nakatingin. Ewan ba kung bakit kasi nilingon ko talaga. Hanggang sa nagulat ako dahil hindi po ito tao. Nakakatakot po talaga ang itsura niya. Hindi ko siya ma-describe basta't sobrang hilakbot ang iniakyat nito sa akin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang biglang sumindi na ulit ang kuryente. At sabi ko nga sa sarili ko, sana naman ay hindi na ito mamatay ulit. Binilisan ko na yung pagliligpit ng paninda ko para makapagsara na ako ng tindahan at tuluyan na ring makapagpahinga sapagkat nang sipatin ko ang oras, ganap na 9:00 na pala iyon ng gabi. Dahil malakas nga ang ulan, wala na rin naman ako nakikitang mga tao sa labas na tiyak na bibili. So pagkasara ko, kumuha lamang ako ng bihisan sa kwarto at pumunta sa banyo para maligo. Dala-dala ko pa rin yung kandila sa banyo para kung sakaling mamatay na naman ang kuryente ay meron na akong liwanag. Wala pa ngang ilang minuto nun, hindi ako nagkamali dahil saktong patapos na rin sana ako sa pagligo nang bigla na namang nag-brown out. Buti na lang talaga at patapos na ako. Pero ramdam ko na naman na may nakatingin sa akin kahit nasa loob na ako ng aking bahay. So nagmadali akong magbalabal hanggang sa tumungo na nga ako sa aking kwarto para magbihis.
Nagpatuyo na lang ako ng buhok at nahiga na rin para matulog. Nakikinig lamang ako ng kanta mula sa debaterya kong radyo at habang nakahiga ako sa kama. Tumagilid ako at humarap sa dingding dahil ang pakiramdam ko na naman, Sir Red, ay may nakatingin sa akin. Hindi ko talaga hinipan yung apoy sa kandila para nananatili ang liwanag sa kwarto dahil ang pakiwari ko pa nga'y hindi nababalik ang kuryente. Nakakatulog na ako sana nung time na iyon nang maramdaman ko na parang may yumayapos sa braso ko. Unti-unti kong iminulat ang aking mata at nakita ko yung kamay na nakayakap sa akin. Napakaitim ng balat nun. Napansin ko ang kuko nito na bukod sa madumi, matutulis at mahahaba pa. Bigla talagang nanginig ang aking buong katawan at unti-unti akong tumingin sa ulunan ko. Napapikit ako habang nagsisisigaw nang makita ko kung anong klaseng nilalang ang nakayakap sa akin. Pero pagdilat ko, maliwanag na. May kuryente na ulit at wala na yung maligno. Isang nilalang na sobrang itim, may mahahaba at matutulis na mga daliri at kuko, nakatayo ang buhok at hindi ko talaga ma-explain ang itsura ng mukhang meron siya. Nakakatawa na sabihin kong pangit, pero baka pag ikaw ang nakakita, tiyak na matatakot ka. Bukod pa doon ay nagpang-abot o tumama ang aming mga mata sa isa't isa. Doon ay nakita ko kung gaano ito kapula sa kanya. Hindi talaga ako nakatulog dahil doon. Mabuti na lamang ay hindi na ulit namatay ang kuryente at tumila na ang pag-uulan. Pero yung panginginig ng katawan ko ay hindi. Sa aking daily commute, Sir Red, at habang nagtatrabaho, ikaw ang nais kong makasama sa pamamagitan ng mga dinownload kong episodes ninyo sa podcast. At ngayon, expected ko na sana ay maisama din sa compilation ninyo, lalong-lalo na sa inyong YouTube channel, ang kwento kong ito. By the way, ako po pala si Nis. Doon sa lumang bahay namin kung saan ako lumaki ay naroroon din po lahat ng mga karanasan kong masasabi kong eerie. Tandang-tanda ko pa na merong halos gabi-gabi ay nadidinig ko po ang mga kubyertos namin na kumakalansing sa kusina na para talagang pasadyang paingayin. Nandun din yung naririnig namin na pagbubukas sara ng gripo. Meron ding pagkakataon na hindi na nga sinasara ng kung anumang nilalang ang nang titrip na iyon yung aming gripo, kaya't maririnig mo talaga yung running water sa banyo. Meron nga din po yung parang pumupukpok ng tabo sa pader ng paulit-ulit. Sa tuwing tinatanong ko naman si nanay kinaumagahan, ang sabi lamang niya sa akin at palagi po niyang isinasagot, gawa lamang daw iyon ng mga mababait. Kapag tinatanong ko naman kung ano yung mababait, sabi niya ay daga. Maliliit na daga, sabay ngiti sa akin. Kahit ganoon, Sir Red, at medyo naiintindihan kong hindi totoo o nagsisinungaling sa pagsagot sa akin si nanay, ay pilit ko na lamang pong tinatanggap ang kanyang kasagutan. Kahit sa loob-loob ko, meron pa dapat siyang ipaliwanag. Meron din pong isang pagkakataon na bigla na lamang lalamig ang gilid ng braso ko at maging sa paanan habang nakahiga na kami. Parang may dumaraan, Sir Red, na nakalutang.
Minsan nga'y pinilyo ko ito at sinabi kong, sige nga, isa pa. At talagang dumaan ulit yung malamig na hangin sa mga binti ko. Sa katunayan ay hindi ako natakot. Bagkus, nagtaka at mas lalong na-fascinate. Hindi po ako laking aircon kaya hangin lang po ng ventilador ang nakasanayan ko. Naalala ko nga din po ng isang beses nang maligo na ako at kung tama ang pagkakatanda ko ay siesta time iyon kaya nakapatay lahat ng ilaw sa bahay. Tanging natural light mula sa bukas na main door at mga bintana namin ang nagsisilbing liwanag at sumasabog sa loob ng bahay. May lace curtain po ang banyo namin noon at hindi ko to isinasara, lalong-lalo na ang pinto. Nang sa paglingon ko, napansin ko ang isang nakatayong lalaki sa sala. Mula po kasi sa banyo ay makikita mo ang isang bahagi ng sala namin at doon po siya nakatayo sa bahagi na hindi masyadong abot ng liwanag. Sinipat-sipat at tinitigan ko ng husto para nang sa ganun ay makita ko yung itsura pero sobrang dilim po niya at bagamat masyadong madilim sa lugar na iyon, makikita mo yung animoy outline at hugis niya. Since hindi ko nga maaninag ang muka pero somehow nararamdaman ko na yung direksyon ng tingin nito maging yung baling ng bulto ay sa akin. Kaya gayon na lang ang pagsisisigaw ko ng malakas kay Papa sabay sabing may bisita siya at sinara ko na ang pinto ng CR. Unang pagkakaakala ko nga ay isa talaga iyon sa kaibigan ni Papa. Nandiri pa nga ako sa kaisipan na bakit siya tititig sa akin sa loob ng CR. Namboso ba naman ng isang bata? So nang matapos na akong maligo ay tinanong ako agad ni Papa kung nasaan na daw yung bisita. Labis naman ang pagtataka ko dahil sa sinabi niyang wala naman daw tao. Pinilit ko talaga na merong tao sa sala kanina. Nakatayo lamang doon sa may kadilimang bahagi. Sinabi na lang ni Papa na baka umalis na. Hanggang sa tumanda na nga lang po ako at doon ko napagtanto na siesta iyon ng maganap at wala talagang inaasahan na bisita ang aking mga magulang sa tuwing sumasapit ang siesta. Ang pinaka nakakakilabot na karanasan ko sa bahay na iyon ay nung ako po ay nasa edad 8 hanggang 10. Katabi ko pa nga po ang aking mga magulang na natutulog sa kama nun. Ewan pero kung bakit na naginip ako na mag-isa daw ako sa kwarto at nakaharap sa paanan ng kama nang bigla ay may lumabas na kamay at kumapit pa talaga sa hinihigaan ko. Para pong puwersa ng hinihila ang sarili. Dahan-dahan na may lalaking maitim ang buhok na nakaputing t-shirt at basa ng pulang likido ang dibdib ang nakita ko po na gumagapang paakyat sa kama. Napaupo ako bigla at nagising. Habol na habol ang hininga sa takot. Paglingon ko pa nga po noon sa bukas na bintana, nakita kong napakabilog ng buwan. Wala pong mukha yung nilalang sa panaginip ko at kung meron man, hindi ko na talaga maalala. Ang dami ko na po talagang weird at creepy na mga panaginip sa bahay na iyon. Isa pa nga po sa hindi ko rin malilimutan ay nang minsang managinip ako na may hila-hila daw po akong batang babae na animoy tinutulungan ko daw po siya na makalayo from something or someone. Pagkagising ko ay ang lamig ng pakiramdam ko. Nakita ko pang nakabilog po yung hugis ng kamay ko na para pong may hawak-hawak na maliit na wrist at ramdam ko talaga yung balat ng dapat ay tao. Nang tumanda na po ako ay napag-usapan namin ng ate ko isang beses ang mga kababalaghan sa bahay na iyon at maging sila din pala ng kuya ko ay nakita na yung lalaking entity na matagal ko nang nararamdaman sa loob ng bahay. Sabi ng ate ko,
Nakatitiyak siya na hindi pa naginip. Alam niyang totoong aparisyon ang nakita niya. Ngunit sigurado din ako na iyong nag-iingay sa unang bahagi ng aking kwento, yung malamig na presensya sa kwarto ko na most likely ay batang babae at yung itim na lalaki na sinasabi ko ngang parang namboso pa nga sa akin sa pag-aakala kong bisita ng aking ama ay di iisang entity. Meaning to say, marami po silang nakatira sa bahay namin at kasama namin since then. Lumipat na po kami noong 3rd year high school na ako, dala-dala ang karanasan kong iyon. Marahil po ang pagiging ignorante at detached ko po sa mga nangyayaring kahihilakbutan noong bata pa ako sa lumang bahay namin ang siyang nagsilbing coping mechanism ko to survive nang hindi nato-trauma. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot pa din ang mga kayang gawin ng mga buhay na tao kesa sa mga nilalang, occasionally, na parang lumulutang sa taas ko kapag nakahiga ako o hindi naman kaya ay nagla-live band tuwing gabi sa kusina at banyo namin. Just call me Clarky 2K. Pangalawang beses ko na po na kwentong isisend ito sa inyo at karanasan naman po ito ng tita ko at may kaugnayan sa tapik o tinapik. Tunay na kwento ni tita ito at naganap summer of 2008 nang magtungo sila ni tito sa Siquijor upang magbakasyon. Balak talaga nilang magpunta doon dahil sabi ni tito, maganda talaga yung place bagamat puno ng misteryo. Mamamangha ka rin sa kulturang meron sila doon, lalong-lalo na sa mga paniniwala sa black magic, mga potions at mga hindi maipaliwanag na bagay. Nilibot ni na tita ang isla na iyon habang enjoy sa mga views at sa mga pagkain. Alas 12 daw iyon ng tanghali na mag-stop over sila sa isang kilalang kainan sa isla. Habang kumakain sila ni tita, may isang babae daw na lumapit sa kanila at base sa description ni tita, kulot ang buhok at parang pulubi daw ito. May hawak-hawak daw itong sako na hindi malaman kung ano ang laman pero sa kabilang kamay nito ay may tangan daw siyang manikang luma. Nanghihingi ito ng barya sa kanila pero pinaalis lamang daw ito ni tita kasi na-interrupt nga ang kanilang pagkain. Ang sabi pa ni tita, hintayin na lamang daw sila sa labas at doon na siya bibigyan ng pagkain. Nagalit yung babae. Bigla daw tinapik ng malakas sa balikat si tita. Ewan niya kung pagmumura nga daw ba yung binibigkas ng babae sapagkat hindi daw niya maintindihan. Ang nakakakilabot na part, Sir Red, dahil hindi nga niya maintindihan ang mga pananalitang iyon, naisip ni tita na baka siya ay inoorasyonan na. Dito na sumagi sa isipan ni tita ang senaryong iyon dahil kabilin-bilinan ng lola kay tita na kapag may tumapik sa iyo, dapat ay itapik mo daw ito pabalik dahil ang pagtapik ng isang tao, lalong-lalo na ang hindi mo kilala, ay may hatid na malas at sakit. Pwedeng gawain daw kasi ito ng isang aswang o mangkukulam. Kaya hindi na nagdalawang isip si tita at tinapik din daw po niya yung babaeng pulubin ng ubod lakas at lalo pa itong nagalit at nagmumura. Yung mura nga daw po niya hindi yung parang usual na pagmumura ng isang tao kundi para na siyang nagdarasal o nag-oorasyon sapagkat meron daw himig ang binabanggit niya. Hinawakan pa ang kamay ni tita at pilit niya itong binabali at doon na inawat ni tito sina tita at yung babaeng pulubi.
Takot na takot sina tita kung kaya't agad silang umalis sa restaurant. Aware talaga si tita sa tapik dahil uso daw talaga iyon doon, lalong-lalo na kung ikaw ay estranghero o baguhan sa lugar. Basta't may tatapik sa iyo na hindi mo kilala. 2008 pa ito, Sir Red. Uso iyon sa Visayas. Totoo na may hatid din daw na bukod sa kamalasan o sakit ay disgrasya daw ang maaaring maidulot pa nito. Maraming salamat sa pagbabahagi nito, Sir Red, at dahil dyan, nais ko lamang pong ipatiktik sina Erot Figuracion, John Chris Dinglasa at si Richie Baldado. Good evening sa inyo, Sir Red, at sa mga Solid HTV Positive. Nirefer lamang po talaga itong podcast at YouTube channel ninyo ng best friend ko at mula noon, kayo na ang palagi kong kasama sa workman o sa bahay. Ang aking ibabahagi ay ang karanasan ko noong ako po ay high school pa lamang way back 2013 at nag-i-stay pa kami sa isang subdivision sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isang gabi nun, akala ko ay kasama ko yung kuya ko na naglalaro ng PC sa second floor ng bahay namin. Since malapit naman yung room niya sa staircase, naririnig ko po talaga ng maliwanag at malinaw yung mabibilis na pagtipa niya sa keyboard na akala mo talaga ay galit na galit dahil sa sobrang diin. Habang ako naman nasa baba at nanonood ng TV. Hindi ko lang siya pinansin hanggang sa nag-message si mama na hintayin na lang daw nila si kuya ko kasi hinatid pa niya yung girlfriend niya sa kanila. Agad ay napabalikwas ako sa mensaheng iyon ni mama. Bago ko pa man ma-reply ay sumundot ulit ang message niya na sabay-sabay na daw silang uuwi lahat. So dahil doon, nagtaka ako na may halong kilabot. Sabi ko pa nga, "Ha? Anong hinatid? Naroroon siya sa taas naglalaro." Hanggang sa na-realize ko ang isang katotohanan. Naalala ko na dumaan pala siya sa harap ko dahil tama, imimit daw niya yung jowa niya. Ewan sa kung bakit nalimutan ko ang bahaging iyon, Sir Red, nung time na nagpaalam siya sa akin. Ni hindi ko nga din pumatandaan kung sumagot ba ako sa pagpapaalam niyang iyon. O baka sobra lamang akong nahook sa pinapanood ko. Para mabigyan ng pruweba na tama ba yung sinasabi ni na mama, nagtungo ako sa kwarto niya. Sinilip ko talaga yung kwarto niya para malaman kung naroroon ba siya o wala. Unti-unti po akong umaakyat sa mga baitang. Marahan akong lumalapit doon sa kwarto niya at sa pinto niya. Yung kwarto kasi niya ay exactly nasa harapan ng stairs pag-akyat mo. Doon na rin dumaloy ang aking ala-ala na meron na akong isang nadinig o nabasa kaugnay ng mga ganito. May pamahiin at masama daw ang idudulot kung sakaling magkatapat ang pinto ng kwarto mo at ang hagdanan. So binuksan ko talaga yung kwarto niya. Siguro'y umabot ng 5 minuto katagal nung huli kong narinig yung keyboard. Pero nung ichinek ko na yung room, wala talagang tao. Doon na ako tumakbo ng mabilis pababa, Sir Red, at talagang umalis ako sa bahay. Hinintay ko na lamang sila sa kanto bago ako tuluyan na umuwi ulit sa bahay.
Ang second encounter ko ay doon din sa same room na iyon. Ito ay yung kasikatan pa ng 13 Reasons Why. Season 1 pa ito, Sir Red. May kopya kasi kami sa PC noon at doon ako nanonood. So mag-isa na lamang akong gising at talagang nakaswitch off lahat ng ilaw except sa room kung saan ako naroroon. Hindi ko na lang pinansin kasi nga hindi naman talaga ako matatakutin hanggat hindi ko na-feel ang kakaiba. So habang busy ako at focus sa pinanonood, bigla parang may dumaan sa hagdan. Nakita ko lang sa peripheral vision ko. Hindi ko pinansin kasi akala ko ay sina kuya lamang yun. Hanggang sa bigla na lamang namatay yung ilaw at napamura talaga ako. Nainis pa nga ako noon kasi akala ko pinaglaruan po ni kuya yung switch ng ilaw. Nakaawang kasi yung pintuan nung time na iyon kaya alam ko na baka nasa gilid lamang siya at siya yung pumindot ng off. So lumakad ako para i-check yung labas ng room. Pero wala po talaga akong tao na nakita. Hindi ko rin po narinig na bumukas yung pinto ng kuya ko. Alam ko na kung sino ang may gawa nun. Ang last encounter ko naman ay parang nasa loob ako ng bangungot. Naramdaman ko na lamang na umuga yung kamang hinihigaan ko sa room ni na mama. Alam niyo yung feeling na akala mo'y gising ka na tapos marirealize mo na nasa loob ka pa pala ng panaginip. Ang very weird dito, Sir Red, ay yung multiple times na daw akong nagigising. Tapos marirealize ko na panaginip lang pala ang lahat. Para nga pong nasa loop yung nangyari sa akin. Hanggang sa naging fully aware na talaga ako na paulit-ulit na lang na parang nagigising tapos marirealize kong panaginip lang to tapos alam ko ay gising na ang buong diwa ko pero hindi pa pala. Naiiyak na ako noon kasi ang alam ko ay hindi na ako makakawala sa loop na iyon. Ang isa pa, nagdarasal ako pero hindi yata tumatalab. Hindi ko alam kung paano ako naka-escape dito sa bangungot na ito pero ang alam ko lamang ay nagising ako bigla na super takot na takot at basang-basa pa ng pawis.